Magandang araw mga kamaster. Ang pinakamalakas sa 9 Mainland. Ating subaybayan ang buhay ni Daryl Darby. Ang inyong pag-subscribe ang nagpapalakas sa ating channel. Maraming pagbabago sa mga pangalan ng karakter. Kabanata 3751. Nagulat si Robert sa pagiging walang pakialam ni Skyler. Ang batang ito ay may napakalakas na panloob na enerhiya na wala siyang problema sa pagtitiis ng presyon mula sa aking aura. At muli, gaano man kalakas ang kanyang panloob na enerhiya, siya ay hindi hihigit sa isang mortal. Naisip ni Robert at ang kanyang bibig ay nakakunot, na nagpapakita ng isang bahagyang ngiti ng paghamak. Si Skyler ay nanatiling kalmado nang makita ang hindi kanais-nais na si Robert. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay at lumitaw ang isang silver saber na mahigpit na nakahawak sa kanyang mga kamay na sinabayan ng malutong na tunog. Ang pilak na sable ay kumikislap, na tinatakot ang lahat sa kanilang paligid. Isa itong armas na purple category. O, isang kategorya ng lila na armas. 11, ganyan kalakas na explosive power. Mukhang mas mahusay kaysa sa mga armas na inihagis ng famed sword manor. Nakakagulat, si Skyler ay hindi lamang makapangyarihan, ngunit mayroon din siyang armas na kategorya ng lila. Napatingin ang mga tao sa silver saber na nasa kamay ni Skyler. Sa puntong iyon, walang nakakaalam na ang saber ay tinatawag na Dark Battle at ito ay isang pamana ng pamilyang Blanc. Maraming taon na ang nakalilipas nang magpasya ang pamilyang Blanc na manirahan ng hiwalay sa mundo ng tao. Nagkataon silang nakatagpo ng isang piraso ng meteoric na bakal na ginawa nilang saber gamit ang isang espesyal na pamamaraan ng paghahagis. Sa loob ng libu-libong taon, ang Dark Battle ay ipinasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon sa clan head ng pamilyang Blanc. Ito ay isang simbolo ng katayuan ng Blanc clan head. Si Skyler ang bagong Blanc clan head at sa makatuwid, dinala niya ang Dark Battle Saber sa kanyang ekspedisyon sa 9 Mainland. Isandatang purple category ba iyan? Natigilan si Robert. Gayunpaman, nanunuya siya pagkatapos. Bilang sugo mula sa Godly Region at pinuno ng Heavenly Alliance, si Robert ay nagtataglay ng hindi mabilang na mataas na kalidad na mga armas. Sa makatuwid, hindi kahanga-hanga sa kanya ang kategorya ng lila ni Skyler. Mukhang naghanda ka, panunuyo na sabi ni Robert, na pinitik ang kanang kamay. Isang kategorya ng lila na mahabang espada ang lumitaw sa kanyang kamay at sinugod niya si Skyler. Ang mahabang espada ay madilim na asul na kulay, nag-iiwan ng asul na after image sa hangin saan man ito dumaan. Napakaganda nito, at isa rin itong armas na kategorya ng lila. Tumawa si Skyler. Hindi siya interesadong mag-aksaya ng oras sa mga walang kabuluhang pag-uusap. Inilunsad niya ang sarili sa ere at nagsimulang makipag-duel kay Robert. Ang labanan ay nakakuha ng maraming mataimtim na nanunood. Pareho silang gumagamit ng mga armas ng kategorya ng lila. Pantay-pantay ang kanilang mga sandata, ngunit sa palagay ko ay maaaring si Robert ang may kapangyarihan sa mga tuntunin ng lakas. Mahirap sabihin sa ngayon. Feeling ko hindi madaling kalaban si Skyler. Ang labanan sa pagitan ni Robert at Skyler ay naging mas matindi habang ang mga nanunood ay nakikibahagi sa masigasig na mga talakayan. Ang dalawang figure ay patuloy na shuffling pabalik-balik sa hangin, ang paglabas ng kanilang enerhiya ay naging sanhi ng pagkasira ng hangin sa paligid. Sa isang kisap mata, ilang rounds na ang laban nila, pero walang magawa sa isa't isa. Si Robert, na isang sugo mula sa makajos na rehiyon, ay nagtataglay ng kaluluwang diwata. Madali sana siyang manalo sa laban. Gayunpaman, si Skyler, na may masamang kaluluwa sa loob niya, ay nalampasan ang mga kakayahan ng isang mortal sa mga tuntunin ng kanyang kapangyarihan sa pagtatanggol. Sa ganitong mga kalagayan, mahirap para kay Robert na supilan siya. Nagtiwala si Robert noong una, ngunit hindi nagtagal, naging balisa siya. Tao lang si Skyler. Paano siya lumalaban sa aking banal na kapangyarihan na patuloy na dumudurog sa kanya? Ang ipinagtataka niya, lalo pa, ay kahit na matagal na silang nag-aaway, wala pa rin siyang ideya kung anong antas ng paglilinang si Skyler. Hindi maarak ang kapangyarihan ni Skyler at para siyang malawak na karagatan. Walang ideya si Robert na may masamang kaluluwa si Skyler na nakatago sa loob niya at maliban kung pinili ni Skyler na ilantad ito, hindi ito mapapansin. Nagulat si Robert at sa huli ay natarante siya habang malamig na sinabi, may napala si Skyler.
Simula ngayon, lalabas na ako. Pagkatapos noon, biglang namuo ang hangin sa paligid ng Robert. Isang bug zone ng nakakatakot na banal na kapangyarihan ang kumalat mula sa kanyang katawan. Nasakop ng langit na rogue ang mundo. Binibigkas ni Robert ang spell. Kabanata 3752. Sa sumunod na sandali, naglabas siya ng isang bola ng ginintoang liwanag na parang nakakapasong araw. Sa isang iglap, ang buong Heavenly Alliance altar ay nabalot ng bola ng gintong liwanag. Si Robert ay lumitaw na hindi mailarawang marilag at nangingibabaw sa ilalim ng kumikinang na gintong liwanag at ito ay medyo nakakatakot. Ako, ito ba ay isang natatanging pamamaraan mula sa rehiyon ng Diyos? Anong teknik ito? Ang lakas ng aura. 11. Maraming tao ang natakot kay Robert na nabalot ng gintong glow. Kumunot ang noo ni Skyler, nagulat. Walang alinlangan na si Robert ay mula sa makadiyos na rehiyon. Kakaunti lang ang mga tao mula sa siyam na pangunahing kontinente na nakagamit ng Heavenly Rogue Conquers the World technique. Gayunpaman, hindi natakot si Skyler dahil mayroon siyang masamang kaluluwa. Sa sandaling iyon, si Daryl, na nakaupo sa ibaba, ay nagsuot ng isang solemn na ekspresyon. Dapat kong sabihin na ako ay humanga. Bagamat si Robert ay isang sugo lamang na ipinadala mula sa makadiyos na rehiyon, napakakapangyarihan niya na hindi siya mas mababa sa grunt, naisip ni Daryl habang nakatingin kay Skyler. Si Skyler ay isang mortal lamang. Karaniwan, hindi siya magiging katugma ni Robert. Sa pagtataka ng lahat, ang tunggalian nila ni Robert ay tumagal ng napakatagal at tila pantay-pantay ang mga ito. Binalot ng bola ng gininto ang liwanag ang buong kalangitan at kinulayan ng ginto ang buong Heavenly Alliance altar. Ang pressure ay nag-iwan sa lahat na nakaramdam ng pagkahilo. Whoosh! Dahan-daang itinaas ni Robert ang kanyang kanang kamay at ang gininto ang kinang na nakapaligid sa kanya ay agad na napalitan ng gintong palm print na sumugod patungo kay Skyler. Palaki ng palaki ang golden palm print hanggang sa lumaki ito ng 10-10 metro ang diametro habang lumilitaw ito sa harapan ni Skyler, tinataka ng lahat ng posibleng daanan ng pagtakas niya. Ilang sandali, maraming taong naruroon ang nagpipigil ng hininga sa kaba para kay Skyler. Naging mataimtim ang ekspresyon ni Skyler. Hinawakan niya ang kanyang dark battle saber at inilabas ang kanyang kapangyarihan, na nagdulot ng nakakasilaw na sinag ng liwanag na bumaril mula sa kanyang dark battle saber sa isang iglap. Tatlong malamig na salita ang lumabas sa bibig ni Skyler. Crush Heaven Spell. Boom! Kaagad na naging mabigat ang hangin sa paligid ni Skyler. Pagkatapos, isang malaking silver saber shadow ang lumabas mula sa dark battle saber at magandang binati ang golden palm print. Sa isang kisap mata, ang dalawang puwersa na umaagos ay marahas na pinalabo ang buong kalangitan sa ibabaw ng Heavenly Alliance altar. Ang Crush Heaven Spell ay isang teknik na pinagkadalubhasaan ni Skyler mula sa masasamang kaluluwa at mayroon itong nakakatakot, paputok na kapangyarihan. Sa oras na iyon, kasama ito ng masasamang kaluluwa sa katawan ni Skyler, na ginagawang mas nakakatakot ang kapangyarihan nito. Boom! Sa isang kisap mata, ang anino ng sable ni Skyler at ang mga marka ng palad ni Robert ay bumagsak sa isa't isa, na nagdulot ng isang makabagbag. Damdaming dagendong. Ang buong Heavenly Alliance altar ay nanginginig ng husto at ang buong yugto ng labanan ay napuno ng usok at alikabok. Ang eksena ay nagdulot ng panginginig sa gulugod ng lahat at ang kanilang mga utak ay nag-buzz. Kasabay nito, nagulat din si Daryl na sapat ang lakas ni Skyler para itakwil ang pinakamalakas na suntok ni Robert. Gumawa siya ng mental note upang siyasatin ang background ni Skyler nang magkaroon siya ng pagkakataon sa hinaharap. Tama. Kanina pa ako nandito, pero hindi ko pa nakikita si Shandy at ang iba pa sa Divine Dragon Clan. I'd better take this opportunity to check them out, naisip ni Daryl. Pagkatapos, napansin niya na ang alikabok at usok sa entablado ng labanan ay hindi pa ganap na nawawala, kaya sinabi niya kay Deborah. Deborah, pupuntahan ko ang Heavenly Alliance. Dito ka manatili. Pagkatapos, dumiretso siya sa hall na hindi kalayuan sa kinaroroonan niya. Gusto siyang pigilan ni Deborah, ngunit mas mabagal siya. Bigla na lang siyang nabalisa. Ito ang altar ng Heavenly Alliance. Paano siya basta na lang mag-explore ayon sa gusto niya? Hindi na nakapagsalita pa si Deborah dahil pumasok na si Daryl sa bulwagan.
Lihim na lamang siyang nanalangin ng husto sa kanyang puso na walang sinuman mula sa Heavenly Alliance ang makatuklas kay Daryl. Napakabilis ni Daryl. Ang atensyon ng lahat ay nakina Robert at Skyler, na nakikipagkompetensya sa entablado ng labanan at walang nakapansin na si Daryl ay sumilip sa bulwagan. Kabanata 3753. Samantala, ang alikabok at usok ay unti-unting nawala sa larangan ng digmaan at si Robert ay lumulutang sa hangin na may solemna, malamig na tingin sa kanyang mukha. Hindi man lang siya naapektuhan ng malaking impact. Malapit sa kanya, nakatayong matangkad at mayabang ang nakaputing damit na si Skyler. Tulad ni Robert, pareho ang hitsura ni Skyler at walang mga palatandaan ng pinsala mula sa nakakagulat na epekto. Nagkagulo ang mga manunood. Nakatuon ang kanilang mga mata kay Skyler sa gulat. Sa pagkamangha ng lahat, nakipagtali si Skyler kay Robert. Si Robert ay isang sugo mula sa makajos na rehiyon na ang antas ng paglilinang ay higit na mataas kaysa sa isang tao. Kaya naman, nagulat ang lahat sa kakayahan ni Skyler na makipaglaban sa leeg kay Robert. Si Skyler ay isang henyo lamang. Para sa isang sandali, ang lahat ay ganap na namangha. Pagkatapos, isang ideya ang pumasok sa kanilang isipan. Tila ang mga bagay ay malapit ng magbago ng husto sa mundo ng paglilinang sa siyam na pangunahing kontinente pagkatapos na magpakita si Skyler. Mukhang nagtatampo si Robert nang marinig ang maalab na diskusyon sa kanyang paligid. Nahihiya siya at naiinis. Siya dapat ang kagalang-galang na Divine Lord Heavenly Alliance Master ngunit nabigo siyang talunin ang isang batang tao. Anong kahihiyan? Gayunpaman, hindi niya ipapakita ang kanyang tunay na nararamdaman kapag napakaraming tao mula sa iba't ibang sekta sa paligid. Sa sumunod na segundo, pinigilan ni Robert ang galit sa kanya at tinitigan si Skyler na may kakaibang ngiti. Pambihira, napakabata pa ng inyong kamahalan, ngunit maaaring magpatuloy ang ating tunggalian ng napakatagal. Aaminin ko na ito ay hindi pangkaraniwan. Ang Heavenly Alliance ay nangangailangan ng talento. Kung sasali ka sa amin, ito ay hindi lamang makakabuti para sa Heavenly Alliance ngunit para din sa buong siyam na pangunahing kontinente. In-appoint kita bilang Deputy Alliance Master kung sasali ka. Ano sa tingin mo? Nang mag-alok, binigyan ni Robert si Skyler ng magkahalong emosyon. Matalino siya at alam niyang mas mabuting magkaroon ng talentong tulad ni Skyler bilang kaibigan at hindi kalaban. Naisip niyang dapat niyang i-recruit si Skyler. Kasunod yun, ang buong audience ay tumitig kay Skyler na may inggit. Inalok siya kaagad ng Deputy Alliance Master na posisyon kung sasali siya sa Heavenly Alliance. Marahil, si Skyler lamang ang nag-iisang tao mula sa buong siyam na pangunahing kontinente na may karangalan na makakuha ng ganoong alok. Natawa si Skyler nang makita ang mataimtim na tingin ni Robert at sumagot siya, "Salamat sa alok, Alliance Master Robert. Lubos kong pinahahalagahan ito. Kung nanalo o natalo ako sa labanan kanina, sumali sana ako sa Heavenly Alliance. Sayang na nakatay tayo. Mukhang wala akong swerte sa pagsali sa Heavenly Alliance. Hanggang sa muli nating pagkikita." Pagkatapos, sumenya si Skyler sa kanyang mga nasasakupan at masayang tumalikod para umalis. Tayang laban, ngunit inalok siya ni Robert na maging Deputy Alliance Master. Paano posibleng magpasakop ang mayabang na si Skyler sa ilalim ng pamumuno ng ibang tao? Pinag-isipan ito ni Skyler. Dahil ang kanyang lakas ay maihahambing kay Robert, mas mabuting magtatag siya ng sarili niyang sekta kaysa sumali sa Heavenly Alliance at maging Deputy Alliance Master. Natigilan ang audience. Hindi natinag si Skyler sa alok. Pinagnanasaan ba niya ang posisyon ng Alliance Master? Dahil sa sinabi nito, siya ay kwalipikadong lumaban sa posisyon dahil nagtagumpay siya na gumuhit ng isang tali laban kay Robert sa isang tunggalian. Nagtatampo si Robert at hindi niya inaasahan na tatanggihan siya ni Skyler. Matapos ang buong 10 segundo, natauhan siya at ngumiti sa mga taong nakapaligid sa kanya. "Ayos lang, sige na kayo. Dapat tayong maglasing." Ngayon, sa sinabi nito, bumalik si Robert sa kanyang upuan at ipinagpatuloy ang pag-inom at pagsasaya sa lahat ng nasa paligid niya. Kabanata 3754. Si Robert ay may ngiti sa kanyang mukha at tila walang pakialam sa kinalabasan ng labanan kanina, ngunit siya ay nag-aapoy sa galit sa loob. Pinahiya siya ni Skyler sa harap ng iba't ibang sekta.
Nangako siyang tuturuan si Skyler ng leksyon sa hinaharap kung magkakaroon siya ng pagkakataon. Biglang lumapit ang isang personal na gwardya at bumulong kay Robert, Divine Lord, nakita ko ang Heaven Jade Token na biglang kumikislap kanina. Dapat may balita mula sa makadiyos na rehiyon, tingnan mo. Pagkatapos, inabot ng gwardya ang isang puting Jade Token kay Robert. Ang puting Jade Token ay inukita ng mga detalyadong inscription at may bahagyang kislap ng liwanag sa loob nito. Medyo kakaiba ang itsura nito at halatang hindi galing sa siyam na pangunahing kontinente. Ito ay ang Heaven Jade Token at isang bagay na ginamit ni Robert para makipag-ugnayan sa rehiyon ng Diyos. Ang mga mensahe sa token ay maaari lamang matingnan pagkatapos na may channel ng isa ang kanyang divine energy sa token. Agad naging solemn na ang ekspresyon ni Robert. Kinuha niya ang Heaven Jade Token at itinurok ang kanyang divine power dito. Biglang may lumabas na mensahe sa kanyang isipan. Kamakailan, ang Ancient Ancestor ay bagong hinirang ng isang Nine Heaven Sage at siya ay bumalik sa siyam na pangunahing kontinente. Robert, bilang isang sugo mula sa makadiyos na rehiyon, dapat mong sundin ang mga tagubili na ibinigay ng Nine Heaven Sage. Nanginginig ang puso ni Robert at labis siyang nabigla. Samantala, pagpasok ni Daryl sa bulwagan, dumaan siya sa likod na pinto at pumasok sa altar ng Alyansa ng Langit. Ang isang pagdiriwang na kapistahan ay ginaganap sa plaza sa harap ng pangunahing bulwagan, kaya ang mga disipulo ng Heavenly Alliance ay nagpapanatili ng kaayusan malapit sa kapistahan at kakaunti lamang ang mga disipulo na nagpapatrolya sa loob. Sa ilalim ng gayong mga kalagayan, ligtas si Daryl at hindi natuklasan sa daan. Gayunpaman, agad niyang naramdaman ang isang pamilyar na aura na lumalabas pagkatapos niyang pumasok sa loob ng altar. Iyon ang soul contract nila ni Jewel. Siyempre, wala pa ring ideya si Daryl na ang batang dragon na nagkaroon ng master-servant relationship sa kanya, ay sa katunayan ay si Jewel. Ginabayan ng pamilyar na pakiramdam ng kontrata ng kaluluwa, mabilis na narating ni Daryl ang pintuan ng isang nakatagong silid. Natigilan si Daryl nang buksan niya ang pinto. Nakita niya ang isang maliit na figure na may misla na pagkakagawa ng facial features sa isang dilaw na maikling palda na nakaupo sa isang upuan sa gitna ng silid. Napaka-cute niya, ngunit nakakunot ang kanyang mga kilay at mukhang nag-aalala. Si Jewel iyon. Pagkatapos ng buong 10 segundo, tinawag ni Daryl ang kanyang pangalan ng hindi namamalayan, ngunit ang kanyang isip ay naghuhumindig at blanko. Jewel. Nanaginip ba ako? Halo-halo ang nararamdaman ni Daryl. Natuwa siya at the same time na bigla. Malinaw niyang naalala na si Jewel ay nakalunok ng Dragon Ball nang hindi sinasadya, nasugatan ng husto ni Zhangju, at pagkatapos ay itinapon sa nagyayelong malamig na ilog. Gayunpaman, galit din siya at halos mabaliw. Sa nakalipas na 3 taon, sa tuwing naiisip niya si Jewel, nadudurog at nalulungkot siya. Akala niya ay tuluyan na siyang iniwan ni Jewel na nagpapaliwanag kung bakit labis siyang nabigla nang makita niyang buhay si Jewel sa harapan niya. Nang inig ang maselang katawan ni Jewel nang marinig ang boses ni Daryl. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin sa kanya. Nagulat din siya at natigilan. Sa sumunod na segundo, sumigaw si Jewel, tumalon sa upuan, at direktang bumulusok sa mga braso ni Daryl, hinawakan siya ng mahigpit sa magkabilang kamay. Umiiyak siya sa tuwa. Mr. Daryl, bumalik ka na, sa wakas nakabalik ka na. Tuwang-tuwa at masaya si Daryl nang marinig niya ang boses ni Jewel at maramdaman ang init ng malambot nitong katawan. Hindi niya inaasahan na muli siyang makakasama sa buhay na ito. Matagal ko na siyang hindi nakikita at ang cute at kaakit-akit pa rin niya, at mas naging malakas siya. Ang mas ikinagulat ni Daryl, ay mayroong espesyal na kapangyarihan si Jewel na umuusad sa kanya at iyon ang espiritual na ugnayan sa pagitan niya at ng Dragon Enchanted Beast. Kabanata 3755. Paano ito nangyari? Napatulala si Daryl. Gulat na tinitigan niya si Jewel. Jewel, anong problema? Hindi ka ba pinatay ni Zhangju noon? Tsaka bakit parang dragon ang aura mo sa katawan? Isang mahabang buntong hininga ang pinakawala ni Jewel at dahan-daang ipinaliwanag kay Daryl ang sitwasyon. Mr. Daryl, hindi pa ako patay noon. Iniligtas ako ni Dao Chen. Inilagay niya ang kaluluwa ko sa dragon egg at nang maglaon, ipinanganak akong dragon. Alam mo bang naging Dragon Enchanted Beast mo ako pagkalabas ko mula sa kabibi? Naisip ko na mabilis akong lumaki,
At kapag nagkaroon na ako ng kakayahang mag-transform sa anyo ng tao, makakausap kita. Pagdating ng panahon, malalaman mo na ako si Jewel. Ngunit nang maglaon, nadala ka sa magulong puyo ng tubig. Hindi napigilan ni Jewel ang sarili sa mga oras na iyon. Niyakap niya ng mahigpit si Daryl at nagsimulang humagulgol. Mr. Daryl, alam mo ba na sa pamamagitan ng kontrata ng kaluluwa, naramdaman kong buhay ka? Sobra ang saya ko, pero sa pagkakataon ding iyon, natakot ako na baka hindi ka na bumalik. Mula nang mag-transform sa anyo ng tao, na-miss ni Jewel si Daryl at inaabangan niya ang muling pagsasama nila. Sa wakas ay natupad na ang kanyang mga pangarap at ang kanyang pananabik ay nagpaluha sa kanya. Na-touch naman si Daryl. Jewel, nagdusa ka nitong mga taon. Hinawakan niya ng mahigpit si Jewel habang kausap, halos natatakot na hindi na niya ito makikita kapag binitawan niya ito. Sa lahat ng mga pinagkakatiwalaan ni Daryl, si Jewel ang pinaka-espesyal. Para siyang kapatid sa kanya. Sa pagkakataong iyon, hindi na nagsalita si Jewel at yamakap na lang sa mga bisig ni Daryl, naramdaman ang pamilyar na init. Makalipas ang mahabang panahon, biglang may naisip si Jewel. Paano ka nakarating dito? Habang nag-uusap, nagsimulang sumilip si Jewel sa labas na kinakabahan. Nasa Heavenly Alliance altar sila at kahit na makapangyarihan si Daryl, hindi siya kalaban ng Heavenly Alliance. Napangiti si Daryl nang makita ang panik na si Jewel at sisigot na sana siya. Gayunpaman, bigla na lang silang nakarinig ng panunuya mula sa labas ng pinto. Well. Pagkatapos ay bumuhos ang isang dosenang figure, pinangunahan ng isang mabangis at hindi kanais-nais na pinuno. Ito ay si Grant. Humakbang si Grant na may inis na tingin sa mukha. Daryl, napaka-daring mo. Ang lakas angle mong manghimasok sa ating altar. Sa tingin mo ba ay magagawa mo ang lahat ng gusto mo dahil ikaw ay minsang naging bayani ng 9 na pangunahing kontinente? Ang 9 na pangunahing kontinente ngayon ay hindi na ang 9 na pangunahing kontinente 3 taon na ang nakakaraan. Mukha namang mayabang si Grant nang magsalita. Kanina pa siya nagpapatrolya sa handaan at nalaman niyang nawawala si Daryl kaya agad siyang nagpulot ng mga tao para hanapin siya, and sure enough, naabutan niya si Daryl sa loob ng altar. Medyo nasasabik si Grant sa sobrang galit. Bago magsimula ang handaan, iniisip niyang maghanap ng mali kay Daryl, ngunit ginulo ni Skyler ang kanyang plano. Naisip ni Grant na dumating na ang kanyang pagkakataon matapos makita si Daryl na pumasok sa altar. Agad namang kinabahan si Jewel. Hindi pa siya nakaramdam ng pananakot ni Grant, ngunit dahil sumuko ang Green Dragon Clan kay Robert, napilitan silang inumin ang kanyang espesyal na tableta na pumipigil sa kanilang enerhiya ng Green Dragon. Uminom na rin si Jewel ng tableta at nanghihina. Gayunpaman, napasimangot si Daryl matapos magmura sa ilalim ng kanyang hininga. Tanga, pagkatapos, tinapik niya ang balikat ni Jewel, senyales na huwag magpanik. Sa sumunod na segundo, lumakad si Daryl sa gilid at umupo sa isang upuan, tila relaxed at kalmado. Nagalit si Grant nang makita ang walang pakialam na ugali ni Daryl habang sumisigaw, "Pagod ka na bang mabuhay?" Napakayabang ni Daryl. Hindi siya naawa sa pagsira sa altar at pagtatangkang magpakitang gilas sa harapan ko. Wala siyang respeto sa akin at hindi ko matatanggap ang napakawalang kwentang bagay na ito sa kanya. Naisip ni Grant habang hinuhugot ang mahabang espada. Kabanata 3756. Kasabay nito, pinalibutan si Daryl ng 12 mga elite ng Heavenly Alliance sa likod ng Grant. Nanatiling kalmado si Daryl sa harap ng mahirap na sitwasyon. Tumingin siya kay Grant na may kakaibang ngiti. "Grant, sa tingin mo ba mapapabagsak mo ako ng mga tao mo?" Habang nagsasalita siya, dinampot niya ang isang jade plate sa tabi niya at masayang pinaglaruan ito. "Ikaw," namula ang mukha ni Grant sa kahihiyan. Si Daryl ay isang kilalang bayani sa 9 na pangunahing kontinente. Siya ay lubhang makapangyarihan. Kung sila ay magsisimula ng isang labanan, si Grant at isang dosenang piling alagad na dinala niya ay walang laban kay Daryl. Nag-isip si Grant at Commandant sa isang alagad sa tabi niya, na hinihiling sa kanya na ipaalam kaagad kay Robert. Naunawaan ng disipulo ang hudyat ni Grant at agad na nagtungo sa Grand Banquet Hall. Nanatili ang tingin ni Daryl sa mga natitirang tao sa paligid nila. Mukhang napakalma niya at napangiti sa sarili. Samantala, nagmamalaki si Grant at malamig siyang nagbabala, "Daryl,
Itigil mo nga ang mataas na tingin sa iyong sarili. Isa kang walang kwenta dahil sa panghihimasok mo sa altar. Walang makapagliligtas sa iyo kapag narito na ang ating banal na Panginoon, kahit ang sinumang makapangyarihang immortal. Ngumisi si Daryl at hindi pinansin si Grunt. Biglang may mahinang boses mula sa labas. Anong meron? Pagkatapos noon, nakitang dahan daw ang pumasok si Robert. Malungkot siya at wala sa magandang mood mula sa pakikipagkompetensya kay Skyler na nagresulta sa pagkakatali. Lalong sumama ang pakiramdam niya nang tawagin siya ni Grunt bago matapos ang handaan. Pagkapasok sa kwarto ay biglang napako ang tingin ni Robert kay Daryl at mas naging malungkot ang ekspresyon nito. Sino ang taong ito? Bakit siya nandito? Sa pagdating ni Robert, agad na lumakas ang loob ni Grunt at sumigaw, "Divine Lord!" Ang pangalan niya ay Daryl, ang dating Elysium Gate Sect Master. Ang mayabang na lalaking ito ay nakapasok lang sa altar at nang bigyan ko siya ng babala, may pagmamalaki siyang sumagot sa akin. Mukha namang tuwang-tuwa at proud si Grunt habang nakatitig kay Daryl at pinupuno si Robert sa mga detalye. Narito ang banal na, "Panginoon, malapit na, papatayin ka." Matagal na sinusuri ni Robert si Daryl pagkatapos makinig sa Grunt. Napaka-cold at mayabang ng tono niya nang magsalita siya. "Ikaw ba Daryl?" Si Daryl ay sikat sa Nine Mainland at tiyak na narinig ni Robert ang kanyang pangalan. Gayunpaman, ang karangyaan ni Daryl ay nasa nakaraan. Ang kasalukuyang mundo ng mga cultivator sa siyam na pangunahing kontinente ay kabilang sa Heavenly Alliance. Si Robert, na nagmula sa Godly Region, ay walang respeto kay Daryl. "Oo, ako yan." Bahagyang ngumiti si Daryl at tumango. Bagamat napakalakas ng aura ni Robert, nanatiling kalmado at hindi nababagabag si Daryl. Sa pagkakataong iyon, hinayla ni Jul ang manggas ni Daryl at bumulong sa kanya, "Mag-ingat ka." Tuso si Robert. Hindi niya maiwasang sumulyap ng takot at galit kay Robert nang sabihin niya kay Daryl ang tungkol kay Robert. Personal na naranasan ni Jul ang kasuklam-suklam na ugali ni Robert. Ang legendary Island of Dragons ay hindi malalabag kung hindi siya nilinlang ni Robert. Bahagyang ngumiti si Daryl at inulaw si Jul, "Huwag kang matakot. Nandito na ako." Namumula sa galit si Robert nang makita niyang nag-uusap sina Daryl at Jul na parabang hindi sila naaabala sa kanyang hitsura. "Daryl, ang lakas ng loob mong pumasok sa Heavenly Alliance." Huminga ng mahabang buntong hininga si Daryl at mahinahong sumagot kay Robert, "Ang angka ng Green Dragon ay aking kakampi at nabalitaan kung nakapasok ka sa the legendary Island of Dragons. Akala mo ba uupo na lang ako at panoorin ang ginawa mo sa kanila?" Kabanata 3757. Walang pakialam ang tono ni Daryl, pero matatag siya sa sagot nito. Para sa isang maikling sandali, si Robert ay natigilan sa pagiging mahinahon ni Daryl. Pagkatapos, nagsimula siyang tumawa. "Sup, isang dating bayani ng siyam na pangunahing kontinente talaga. Wala ka talagang bayag." Tumingin siya kay Daryl ng may interes. Gayunpaman, nasira ang reputasyon ng Elysium Gate sa mundo ng paglilinang. "At ngayon, nag-iisa ka lang, interesado akong makita kung ano ang gagawin mo." "Boss!" Kasunod nito, isang nakakatakot na aura ang lumabas mula kay Robert. Tuwang-tuwa si Grunt at hinimok, "Divine Lord, hindi na kailangang makipagtalo sa kanya. Patayin mo na lang siya." Pagkatapos noon, sinigawan ng mayabang na Grunt si Daryl, "Daryl, sinabi ko na sa iyo na ang siyam na pangunahing kontinente ngayon ay hindi na katulad ng siyam na pangunahing kontinente 3 taon ang nakakaraan. Naghuhukay ka ng sarili mong libingan sa pamamagitan ng pagpasok sa ating altar." Hindi pinansin ni Daryl si Grunt. "Robert, bago ka magsimula, pwede ba tayong mag-usap ng tayong dalawa lang? Masyadong maingay ang mga tao mo," tanong ni Daryl na may kalmadong ekspresyon. Kumunot ang noo ni Robert. Si Daryl ay tiyak na hindi ordinaryong tao. Paano siya magiging kalmado sa harap ng ganito kahigpit at desperado na sitwasyon? Napaisip si Robert at tumango. "Okay, titingnan ko kung anong mga trick ang mayroon ka. Grunt, umalis ka muna dito." Malaki ang tiwala niya na walang gagawin si Daryl dahil nasa Heavenly Alliance altar sila. Nataranta ang ungol ng nangako si Robert na kakausapin si Daryl ng isa-isa. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na suwi ng utos nang makita niya ang seryosong ekspresyon ni Robert.
Mabilis na lumabas si Grant sa silid kasama ang isang dosenang elite na disipulo ng Heavenly Alliance. Hindi niya nakalimutang bigyan ng masamang tingin si Daryl habang papalabas ng pinto. Sa sandaling umalis si Grant, naiinip na sinabi ni Robert kay Daryl, "Kung mayroon kang anumang huling salita o huling hiling, ngayon na ang oras para sabihin ito." Napangiti si Daryl. "Robert, ikaw ang envoy na ipinadala sa Siyam na pangunahing kontinente ng makadiyos na rehiyon. May natanggap ka bang balita mula sa makadiyos na rehiyon kamakailan?" Kumunat ang noo ni Robert sa tanong ni Daryl. "Anong sabi mo? Anong balita?" Bakas sa mukha ni Daryl ang pagka-relax. Halimbawa, isang bagay tungkol sa Nine Heaven Sage na bumalik sa Siyam na pangunahing kontinente. "Ano?" Biglang nagbago ang ekspresyon ni Robert. Nabigla siya, habang nakatitig kay Daryl. "Paano mo nalaman ang tungkol sa Nine Heaven Sage?" "Ako lang daw ang nakakaalam ng balita mula sa rehiyon ng makadiyos." Dagdag pa, ang balita tungkol sa pagbabalik ng Nine Heaven Sage ay ang pinakabagong balita na natanggap ko. Paano nalaman ni Daryl ang tungkol dito? Naisip ni Robert habang mataimtim na nakatitig. Pagkatapos, malamig niyang tinanong si Daryl, "Paano mo nalaman ang tungkol sa Nine Heaven Sage? Mas mabuting sabihin mo sa akin ang totoo. Kung hindi, sisiguraduhin kong mamamatay ka ng malungkot." Nagsimula na siyang maglabas ng lakas, halos sasalakayin na niya si Daryl. Hindi maipaliwanag na kinabahan si Jewel na kanina patahimik sa tabi ni Daryl. Sabay yakap ng mahigpit sa braso ni Daryl. Hindi nagpanik si Daryl kahit na sinaman siya ng tingin ni Robert. Sa halip, mahina siyang bamantong hininga at dahan daw ang sinabi, "Nalinawan ko na, hindi mo ba naisip? Kalimutan mo na ito. Ako ay diretso. Ako ang Siyam na langit na sage, na hinirang ng sinaunang tao. Mga ninuno, pangunahing responsable ako sa pagharap sa mga bagay na nauugnay sa rehiyon ng Diyos at sa mundo ng tao. Sa madaling salita, kahit na ikaw ang Heavenly Alliance Divine Lord, kailangan mo pa ring makinig sa mga utos ko. Nakuha mo ba ako?" "Ano, Daryl, siya ang Nine Heaven Sage." Nang inag ang puso ni Robert at nanlamig siya sa kinatatayuan, hindi na nakabawi sa pagkabigla. Si Jewel ay parehas ding natigilan at nanginginig habang nakatitig kay Daryl. Kabanata 3758. Sa wakas, natauhan na rin si Robert. Tawa siya ng tawa na para bang ngayon lang niya narinig ang pinaka-nakakatawang biro. "Anong sabi mo? Sinabi mo ba na ikaw ang Nine Heaven Sage?" "Haha, bakit ka kwalipikadong maging Nine Heaven Sage, ha?" Ninisyon niya, pero bigla siyang natahimik habang nagsasalita. Nakita niyang ngumiti si Daryl habang dahan daw ang itinaas ang dalawang kamay. Pagkatapos, ang paligid nila ay napuno ng gininto ang kinang na dahan daw ang namuo at naging gintong anino. Bagamat ang anino ay nabago mula sa enerhiya, ito ay tila isang sagrado at transcendent na imahe. Ito ay kaluluwa ng diwata ni Daryl. Yan ba ay kaluluwang diwata? Namula si Robert at hindi nakapagsalita. Hindi siya makapaniwala sa nakita. Damortal lang si Daryl. Paano niya maaangkin ang diwatang kaluluwa? Habang nagbubulungan si Robert sa sarili, bumungad sa kanya ang isang eksenang mas ikinagulat niya. "Boss!" Dahan-daang ikinaway ni Daryl ang kanyang kamay at isang pulang bola ng apoy ang tumalon sa paningin at naging bowl ang apoy sa hangin. Sa sandaling lumitaw ang bowl ang apoy, biglang uminit ang silid. Nakita pa niya ang bowl ang apoy na malabo na nagpapakita ng hugis ng isang engkantada na ibon. Ito ba ang Power of Bird Ancestor mula sa Red Sparrow Clan? Nanlaki ang mga mata ni Robert at nagsimula siyang mautal. Bilang sugo ng makadiyos na rehiyon, nakilala kaagad ni Robert ang bowl ang apoy. Alam niyang ipinakita ni Daryl ang Power of Bird Ancestor mula sa Red Sparrow Clan. Iniwan siya nitong nakatulala habang nakatitig kay Daryl. Maya-maya, nanghina ang mga tuhod niya at hindi na siya makatayo. Si Daryl ay nagtataglay hindi lamang ng kaluluwang diwata kundi pati na rin ng kapangyarihan ng ninuno ng ibon. Naaayon iyon sa mensahe mula sa rehiyon ng Diyos. Totoo na si Daryl ay ang Nine Heaven Sage. Napangiti si Daryl at tumingin kay Robert habang sinasabi, "Sa palagay ko ngayon naniniwala ka na ako ang Siyam na langit na sage." Sa wakas, natauhan si Robert at agad nang umiti habang magalang na sinabi kay Daryl, "Iyong kamahalang Nine Heaven Sage, patawarin mo ang aking kamangmangan kanina sa hindi ko pagkakakilala kung sino ka.
Kahit na may ngiti si Robert sa kanyang mukha, siya ay labis na natatakot sa loob. Si Daryl ang Nine Heaven Sage, at sasalakayin ko siya kanina. Ako ay nasa problema. Tumango si Daryl matapos makita ang pagbabago ng ugali ni Robert. Sa puntong iyon, si Robert ay kumikilos ng mapagpakumbaba at mapagpakumbaba kay Daryl. Pagkatapos, lumubog si Daryl sa isang upuan at sinabing, isasama ko si Jewel mamaya. Okay lang ba? Oo naman, walang problema. Pinunasan ni Robert ang mga butil ng malamig na pawis sa kanyang mukha at paulit-ulit na tumangaw na parang manok na abala sa pagsubo ng pagkain. Patuloy ni Daryl, oo, tama. Bago ko makalimutan, kailangan nating tingnan muli kung ano ang nangyayari sa angkan ng Green Dragon. Hindi nang ahas si Robert na hindi. Sumang-ayon kay Daryl, sigurado, malugod naming sasagutin ang iyong pag-aayos, Nine Heaven Sage. At saka, gusto kong ilihim na ako ang Nine Heaven Sage. Nakuha ko. Dahan-daang tumayo si Daryl pagkatapos niyang malinawan ang sarili. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Robert at sumigaw sa pinto, grunt. Si Daryl, na siyang Nine Heaven Sage, ay napakalapit sa angkan ng Green Dragon. Natakot si Robert dahil binigyan niya ang angkan ng Green Dragon ng isang tableta na pumipigil sa kapangyarihan ng dragon nila. Naisip ni Robert na kailangan niyang kunin si Grunt para ipadala ang mga antidote sa angkan ng Green Dragon bago magalit si Daryl. Narinig ni Grunt si Robert at nagmadaling pumasok sa silid kasama ang isang dosenang elite ng Heavenly Alliance. Sa sandaling pumasok siya, sumisigaw siya at sinusubukang makapasok sa magagandang libro ni Robert. Nandito ako para ibaba agad si Daryl. Tapos, dumiretso siya kay Daryl. Inisip ni Grunt na siya ay ipinatawag upang kumilos laban kay Daryl. Kabanata 3759. Halos mahimatay si Robert sa takot. Jesus, tulalabas si Grunt. Ano ang iniisip niya? Paano niya maaatake ang Nine Heaven Sage? Hindi makapag-isip si Robert sa sobrang galit nang sumugod siya at sinampal sa mukha si Grunt. Sampal. Halos maubos ni Robert ang buong lakas para sampilan si Grunt. Umikot ng 7 hanggang 8 beses si Grunt bago tuluyang bumagsak sa lupa na may namamaga ang mukha. Si Grunt ay discombobulated habang siya ay nakatitig kay Robert, gulat at tuliro. Iyong kagalang-galang na, Divine Lord, si Daryl ay matapang at walang ingat. Dapat natin siyang turuan ng leksyon para sa pagpasok sa altar ng Heavenly Alliance. Sampal. Bago pa matapos magsalita si Grunt ay muli siyang sinampal ni Robert na galit na galit. Tumahimik ka. Nandito si Daryl para pag-usapan ang kinabukasan ng mundo ng mga manlilinang sa siyam na pangunahing kontinente sa akin. Special guest natin siya. Kuha mo. Nagiging walang galang ka sa akin dahil sa pagiging bastos mo sa ating kilalang bisita. Saway ni Robert. Hindi nang ahas si Robert na banggitin ang pagkakakilanlan ni Daryl kay Grunt, dahil ipinahayag ni Daryl ang kanyang nais na panatilihing sekreto ang kanyang pagkakakilanlan. Kaya naman, si Daryl lang ang masasabi ni Robert bilang kanyang natatanging panauhin. Ano, sinabi ba ni Robert na si Daryl ay isang natatanging panauhin? Ano ba ang nangyayari? Akala ko ngayon pa lang ay balak ng Divine Lord na atakihin si Daryl. Paano naging sikat na panauhin si Daryl sa isang kisap mata? Ibinaon ni Grunt ang mukha sa kanyang mga palad. Siya ay lubos na nalilito at ang kanyang isip ay umiikot. Lalong nagalit si Robert nang makita niya ang nalilitong Grunt na nakaugat sa lugar at hindi alam ang gagawin. Ikaw, halika nga dito. Kanina ka pa walang galang kay Daryl. Halika nga dito at humingi ka ng tawad sa kanya. Sumigaw siya. Agad namutla ang mukha ni Grunt, walang bakas ng dugo sa mukha niya nang marinig ang mahigpit na sigaw ni Robert. Gusto ng Divine Lord na humingi ako ng tawad kay Daryl. Ang ungol ay lumalaban sa ideya. Gayunpaman, nang makita niya ang malamig na ekspresyon ni Robert, natakot siya kaya nawalan siya ng sasabihin. Makalipas ang 2 segundo, huminga ng malalim si Grunt at dahan-dahang lumapit kay Daryl, at nag-aatubili na sinabi, "Iyong kamahalang, Daryl. Patawarin mo sana ako sa pang-aapi ko sayo." Parang napahiya si Grunt nang sabihing humingi ng tawad kay Daryl. Bilang tagapag-aalaga ng Heavenly Alliance, hindi inaasahan ni Grunt na kailangan niyang humingi ng tawad kay Daryl. 3 taon nang nawala si Daryl at hindi na siya ang kilalang bayani sa siyam na pangunahing kontinente. Sa katunayan,
Halos nakalimutan na siya ng mga tao sa mundo ng paglilinang. Si Grant, sa kabilang banda, ay ang tagapag-alaga ng Heavenly Alliance at nasa limelight pa rin. Nanatiling walang ekspresyon si Daryl nang humingi ng tawad si Grant sa kanya habang mariing sinagot niya, "Grant, naalala ko na papaluhod mo ako sa harap mo at hihingi ng tawad sa iyo bago magsimula ang handaan." Nanginginig sa takot si Grant, halos mapaiyak. "Iyong kamahalang, Daryl, wala ako sa tamang pag-iisip kanina. Ako ay nagkamali." Thud. Habang nagsasalita siya, napaluhod si Grant sa harap ni Daryl. Hindi niya gustong lumuhad kay Daryl, ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Kung hindi niya nakuha ang kapatawaran ni Daryl, hindi siya bibitawan ni Robert. Sa wakas, tumanggo si Daryl bilang kasiyahan. "Sige, siguraduhin mong hindi ka magpapabuli ng iba sa hinaharap." "Oo, iingatan ko ang iyong mga salita, kamahalang Daryl." Napaluhod si Grant at patuloy na tumatango, tumutulo ang pawis. Pagkatapos, lumapit si Robert kay Grant at binigyan siya ng isang mabangis na sipa. "Tandaan mo ang itinuro sa iyo ni Daryl ngayon. Hindi ako magpapakita ng awa kung magkakamali ka pa. Ngayon, umalis ka na at ipadala ang mga antidote sa angkan ng Green Dragon." Mapagpakumbaba na tumanggo si Grant nang hindi nagtatanong nang bumangon siya at maasim na lumabas ng silid. Kabanata 3760. Huminga ng mahabang buntong hininga si Daryl at sinabi kay Robert, "Sige. Ngayong malapit na matapos ang handaan, hindi na ako magtatagal. Kung may mangyari sa hinaharap, magpadala ka na lang sa pamilya ng Carter para humingi ng opinyon ko." With that, naglakad na siya palabas ng kwarto kasama si Jewel. Naisip niyang dalhin ang lahat mula sa angkan ng Green Dragon sa mansyon ng pamilya Carter, ngunit tiyak na alerto nito ang lahat sa siyam na pangunahing kontinente. Pinili ni Daryl na humiga at hayaan ang angkan ng Green Dragon na manatili sa Heavenly Alliance. Kung tutusin, alam ni Robert ang pagkakakilanlan ni Daryl at hindi na siya nang ahas na saktan ang angkan ng Green Dragon. Habang pabalik sa piging, curious na tinanong ni Jewel, "Mr. Daryl, ikaw ba talaga ang Nine Heaven Sage? Anong klaseng status yan?" Nakakamangha. Ang mayabang na si Robert ay naging mahiyain na parang daga nang makita ka. Panipi, sanay na si Jewel na tawagin si Daryl bilang Mr. Daryl simula nang magkakilala sila. Tumawa ng malakas si Daryl nang marinig kung paano inilarawan ni Jewel si Robert. Ang Nine Heaven Sage ay pangalawa lamang sa Nine Heaven Emperor. "Siyempre, kamangha-mangha ako," sagot niya. Pagkatapos, sinimulang punan ni Daryl si Jewel sa mga detalye kung paano siya naging Nine Heaven Sage. Nang matapos siya, mataimtim niyang sinabi kay Jewel, "Itago mo ito sa sarili mo. Huwag mo nang ulitin ito kina Deborah at Chester sa ngayon, okay?" "Bakit? Wala ka bang tiwala kay Chester at sa iba pa?" Mukhang naguguluhan si Jewel. Umiling si Daryl na may time na tingin sa kanyang mukha. Panipi, "Nagtitiwala ako kay Chester at sa iba pa, ngunit napakaraming tao sa pamilyang Carter at naglalakbay ang mga balita tulad ng napakalaking apoy. Ang aking pagkakakilanlan ay espesyal at hindi ko nais na malantad ito ng mabilis." Naguguluhan pa rin, tumanggo si Jewel. Maya-maya, bumalik na sila sa handaan. Sa di kalayuan ay natanong na ni Daryl si Deborah na nakaupo sa kanyang upuan at paikot-ikot ang ulo para tingnan ang paligid. Mukha siyang nag-aalala. Matagal nang wala si Daryl at wala siyang ideya kung ano ang maaaring mangyari sa kanya, kaya syempre, nag-aalala siya. Tuwang-tuwa si Deborah nang makita niya si Daryl at nagmamadaling binati ito. Hindi niya naitago kung gaano siya kasabik na makita siya. "Daryl, nandito ka na." Sa wakas, mahina niyang sabi. Tapos, napansin niyang nasa tabi ni Daryl si Jewel at mas lalo siyang natuwa. "Jewel, ako ay napanatag na ayos ka lang. Paano kayong dalawa nakalabas? May hamarang ba sa inyo sa Heavenly Alliance?" Ngumiti ng mahina si Daryl. Panipi, nakipagkasundo ako kay Robert. Mula ngayon, hindi nalalabag sa isa't isa ang Heavenly Alliance at ang Elysium Gate Sect, pati na rin ang Flower Mountain at ang Eternal Life Palace Sect. Pumayag si Robert sa aking mga kondisyon at hinayaan akong umalis kasama ang Jewel. Mukhang relaxed si Daryl nang ipaliwanag niya kay Deborah ang sitwasyon. Ito ay nasimple. Natigilan si Deborah sa narinig niyang kwento. Ang Heavenly Alliance na alam niyang hindi madaling kausap.
Nagulat siya na masaya silang pumayag sa mga terms ni Daryl. Malapit nang matapos ang handaan kaya napangiti si Daryl. Sasabihin ko pa sa iyo ang iba pa mamaya. Malapit na matapos ang handaan, kaya tara na. Hindi na inistorbo ni Deborah si Daryl dahil hindi naman siya gaanong magsasalita. Sa maraming taon ng magkakilala, pinagkatiwalaan ni Deborah si Daryl ng walang kondisyon. Alam niyang may dahilan siya para gawin iyon. Sabay-sabay na umalis sina Daryl, Deborah, at Jules sa altar ng Heavenly Alliance. Nag-uusap sila at nagtatawanan habang nasa biyahe. Kababalik lang ni Daryl sa Nine Mainland at marami siyang dapat gawin, ngunit pagkatapos ng matagal na pagkakahiwalay kina Deborah at Jules, sinamantala niya ang pagkakataong magpahinga. Matapos maglakbay at magsaya ng ilang oras, namataan nila ang isang tavern sa hindi kalayuan sa unahan. Maraming panauhin sa tavern at halos lahat sila ay dumalo sa banquet ng Heavenly Alliance. Mr. Daryl, may tavern sa taas, bulalas ni Jules na nasa sabik. Pagod at uhaw siya matapos maglakad ng ilang oras. Kabanata 3761. Deborah, pahinga muna tayo dito. Bahagyang ngumiti si Daryl at sinabi kay Deborah. Tumango si Deborah at pumasok silang tatlo sa tavern at umupo sa tabi ng bintana. Pagkaupo pa lang niya ay nabigla si Daryl nang maramdaman niya ang isang alon ng mamamatay tao na aura na biglang dumarating sa kanya. Hindi niya namamalayan ang paligid at nakita niya ang 12-12 ng mga disipulo ng sekta na papalapit sa kanya na may mga espada sa kanilang mga kamay. Pinalibutan nila agad ang tavern. Ang mga alagad ay nakasuot ng maitim na berdeng damit na may berda na nakabaluktot na logo ng ahas sa kanilang mga dibdib. Sila ay ang 5 Lason sect na disipulo mula sa Westrington Continent. Ang pinuno nila ay isang babae na nakasuot din ng dark green na damit. Ang kanyang Kat-Anji tanging katangian ay mapang-akit at kaakit-akit. Ang kanyang pangalan ay Kendall Jones at siya ang kasalukuyang 5 Poison Sect Master. Napatitig ang mga mata ni Kendall kay Daryl at puno ng hinanakit ang tingin nito. Daryl, pinatay mo ang kapatid ko. Papatayin kita ngayon para ipaghiganti siya. Si Kendall ay nakababatang kapatid ni Lindsay. Ilang taon na ang nakalipas, napilitang sumuko si Lindsay kay Daryl at kinuha ang Heaven Cult Elixir. Simula noon, nagtatrabaho na si Lindsay para kay Daryl, at kasabay nito, bonibisita niya ang pamilya Carter bawat isang taon para sa kanyang panlunas. 2 taon na ang nakalilipas, nahuli si Lindsay ng kanyang mga kaaway, at nabigo siyang makarating sa pamilya Carter sa oras para sa kanyang panlunas. Dahil dito, pinatay siya ng lason. Nalungkot si Kendall na ang kanyang kapatid na babae ay namatay sa trahedya, at inilagay niya ang lahat ng sisi kay Daryl at sa pamilya Carter. Sa banquet ng Heavenly Alliance kanina, nakita ni Kendall na dumalo si Daryl. Gusto niya itong patayin kaagad, ngunit pinigilan niya ang sarili dahil natatakot siya sa makapangyarihang Heavenly Alliance. Paano niya hahayaan si Daryl matapos siyang makabunggo muli sa tavern sa isang tigang na bundok? Naramdaman ni Daryl ang makapal na sama ng loob ni Kendall at nataranta. Hoy, maganda, sino ka? Tanong niya. Bago pumanaw si Lindsay, ginugol ni Kendall ang kanyang oras sa paglilinang sa 5 Poison Sect, at bihira siyang nakalibot sa mundo ng mga manlilinang, kaya hindi siya kilala ni Daryl. Napuno ng puot ang magandang mukha ni Kendall habang binibigkas, Daryl, huwag kang magkunwaring nalilito. Noon, pinilit mong kunin ang kapatid ko ng Heaven Cult Elixir. 2 taon na ang nakalipas, nalason siya at namatay. Sinusubukan mo bang sabihin mong walang kinalaman sa iyo ang pagkamatay niya? Natigilan si Daryl sa narinig na balita. Napagtanto niya na si Kendall ay nakababatang kapatid ni Lindsay. Kasabay nito, nagulat siya nang matuklasan niyang namatay na si Lindsay. Hindi yan tama. Matapos inumin ni Lindsay ang Heaven Cult Elixir, nag-iwan ako ng ilang antidote sa pamilyang Carter at sinabihan siyang kunin ito kada taon. Sa gayong mga kalagayan, paano siya malalason hanggang mamatay? Isip niya habang nakatagilid ang ulo para tingnan si Deborah. Deborah, hindi ba kayo nagbigay ng antidote kay Lindsay? Sinabi niya. Malumanay na tugon ni Deborah, sa tuwing bibisita sa amin si Lindsay, binibigyan namin siya ng antidote. Kumunat ang noo ni Daryl at tumingin kay Kendall. Ito ay kakaiba. Taon-taon, natatanggap ng kapatid mo ang antidote. Paano siya namatay sa lason?
2 taon na ang nakalilipas, ang aking nakatatandang kapatid na babae ay nahuli ng kanyang mga kaaway at nawalan siya ng oras upang kunin ang kanyang antidote at nagresulta iyon sa kanyang kamatayan. Daryl, kung hindi mo siya binigyan ng Heaven Cult Elixir, hindi siya namatay. Isang mata para sa isang mata. Kailangan mong mamatay para ipaghiganti siya. Mapait na sagot ni Kendall sa pamamagitan ng kanyang nagngangalit na mga ngipin. Kang ina, sa wakas ay naunawaan na ni Daryl ang nangyayari. Kung ito ang kaso, iyon ang kahabag-habag na kapalaran ng iyong kapatid at kalooban ng Diyos. Wala itong kinalaman sa akin. Sagot niya na may pilit ng ngiti. Nakaramdam siya ng kaunting panghihinayang nang malaman niya ang sinapit ni Lindsay, ngunit hindi siya masyadong nalungkot nang maalala niya ang ginawa nito. Noong nakaraan, tinulungan ni Lindsay si Donahue na makontrol si Ivan at inutusan siyang patayin si Daryl. Matagal nang patayin ni Daryl si Lindsay dahil sa kanyang ginawa. Naawa siya na hinayaan siyang mabuhay ng ilang taon pa. Hindi na naabala si Daryl na makipag-usap pagkatapos noon. Sumenyas siya kina Deborah at Jewel at naghanda na umalis sa tavern. Kabanata 3762. Pupunta ka ba? Sigurado ka bang makakapunta ka? 5 Poison Sect Disciples, makinig ka sa utos ko. Patayin mo si Daryl at ipaghiganti ang Sectmaster natin. Sigaw ni Kendall. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kamay, at lumitaw ang isang kakaibang sandata na mahigpit na nakahawak sa kanyang kamay. Nakakurba ang talim ng sandata at parang gumagapang na ulupong. Ang talim nito ay kumikinang na may mahinang berdeng ilaw at halatang lason. Ang 5 Poison Sect ay partikular na mahusay sa paggamit ng lason at maaari nilang patayin ang mga tao ng mas mabilis kaysa sa napagtanto ng sinuman kung paano ito ginawa. Ang sandata ni Kendall ay tinawag na Dev or the Heart at ito ay isang low category na armas. May mga sabi-sabi na noong itinapon ito ay nababad sa kamandag ni 108 makamandag na insekto sa loob ng 1 taon. Sa makatuwid, ang Dev or the Heart ay lubhang nakakalason. Hanggat ito ay tumagos sa balat ng isang tao at gumawa ng sugat, ang biktima ay aatakihin ng lason at mamamatay ng malungkot. Matapos maglabas ng utos si Kendall, ang mga disipulo ng 5 Poison Sect na nasa likod niya ay naglabas ng kanilang mga sandata at mabilis na umaban, inilagay ang kanilang mga sarili sa harap ni Daryl. Kumunat ang noo ni Daryl at hindi man lang tumingin sa mga disipulo ng 5 Poison Sect. Ngumiti lang siya at tumingin kay Kendall. Sinabi ko sa iyo na ang kamatayan ng iyong kapatid ay kalooban ng Diyos. Mangyaring huwag gumawa ng anumang gulo. Sa sandaling iyon, ang mga tao mula sa lahat ng antas ng pamumuhay sa tavern ay lumabas upang panuurin ang kaguluhan. Ng ina, di ba si Daryl yun? Mukhang kakalabanin niya ang 5 Poison Sects. Sok, nabalitaan ko na may bagong Sectmaster ang 5 Poison Sect. Pero hindi ko inaasahan na ganito pala siya kaganda. Tignan mo ang mga matang iyon, sadyang nakakatulala. Siya, hinaan mo ang boses mo. Ang 5 Poison Sects ay hindi isang tao upang maliitin. Maraming lalaki ang nakatutok kay Kendall habang ang mga mulal aswang at mapang asor nilang mga titig ay bumakas sa katawan niya. Gayunpaman, hindi naabala si Kendall sa mga masigasig na talakayan sa paligid niya. Tinitigan niya nang malapitan si Daryl at malamig na sinabi, Daryl, tumigil ka na sa kalokohan. Kahit anong mangyari, hahanapin ko ang hustisya para sa kapatid ko ngayon. Ng ina, hindi nakaimik si Daryl sa pagiging unreasonable ni Kendall. Ngumiti siya ng mapait, bagamat marami kang kasama, hindi ka pares sa akin. Sa huli ay manghihingi ka lang ng gulo kaya bakit mo pa gustong makipag-away? Napakagatlabi si Kendall habang nilinaw niya ang kanyang intensyon kay Daryl. Alam kong napakalakas mo, kahit na hindi kita mapatay ngayon, papabayaran kita sa ginawa mo. Tapos, sinulyapan niya sina Deborah at Jewel. Sila ang mga tiwala mo. Ngayon sabihin mo sa akin, sa tingin mo kaya nila gamit ang aking makamandag na kapangyarihan. Inilabas ni Kendall ang kanyang panloob na enerhiya at itinaas ang kanyang kamay, na naging sanhi ng isang lason at berdeng ambon na bumalot kina Deborah at Jewel. Umihip ang hangin at agad na natuyo ang lupa kung saan man maglakbay ang nakalalasong ambon. Nagbago ang ekspresyon ng bawat tao sa paligid nila nang makita ang mapanirang kapangyarihan ng ambon at natatakot silang umatras. Ng ina,
Nag-iba din ang ekspresyon ni Daryl at sa isang iglap ay namuo ang galit. Hindi siya masyadong makapag-isip ng mga oras na iyon at agad siyang sumugod sa harap. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kamay upang gumawa ng isang protection na pelikula, na pinangangalagaan sina Deborah at Jewel mula sa makamandag na ambon. Sa sumunod na segundo, sinaman niya ng tingin si Kendall. May death wish ka. Hindi siya natatakot kay Kendall at hindi man lang siya sinisi. Kung tutusin, may kinalaman siya sa pagkamatay ni Lindsay. Akala niya haharapin siya nito kahit anong gusto niya, pero hindi siya papayag na saktan niya sina Deborah at Jewel. Para silang pamilya niya, ang pagpapaputok ni Kendall sa kanila ay ikinagalit ni Daryl. Kabanata 3763. Dala ng kanyang galit, walang pagdadalawang isip na kumilos si Daryl. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at isang pulang bola ng apoy ang tumalon mula sa kanyang palad, umikot ito pataas at pababa, at ang nakapaligid na hangin ay agad na nasira ng mataas na temperatura. Ito ay ang Heavenly Sparrow Spiritual Flame. Upang maiwasang masaktan ng mga inosenteng tao sa paligid niya, hindi nagpakatoto si Daryl nang ilabas niya ang kapangyarihan. Gayunpaman, ang mga mukha ng mga tao mula sa mundo ng mga magsasaka ay nagbago ng gusto ng maramdaman nila ang nakakapasong init. Naghiyawan sila at nagtago sa malayo. Na may malamig na ekspresyon sa kanyang mukha, sinabi ni Daryl kay Kendall, kung gusto mong maghayganti, makipaglaban ka sa akin. Hindi kita mapapatawad kung sasaktan mo ang pamilya ko. Sa isang casual na alon, pinasadahan niya ang Heavenly Sparrow Spiritual Flame sa Kendall. Nag-aapoy ang hangin saan man dumaan ang Heavenly Sparrow Spiritual Flame. Agad na naging solemn na ang magandang mukha ni Kendall nang makita ang paparating na Heavenly Sparrow Spiritual Flame. Siya ay naging labis na nagpanik. Wala siyang oras na mag-isip ng isang depensa sa oras na iyon at mabilis na hinawakan ang kanyang Devour the Heart at iwinagayway ito sa hangin para bumuo ng protective barrier. Boom! Ang Heavenly Sparrow Spiritual Flame ay sumabog at marahas na bumagsak sa protective barrier. Nagkaroon ng malakas na ingay at ang nakakatakot na init ay kumalat sa bawat sulok ng tavern, dahilan upang masunog ang buong tavern. Sa susunod na segundo, ang protection na hadlang ay bumagsak na ganap na sinamahan ng isang tunog ng pag-crack. Napaungol si Kendall at pinalipad ng buong 100 metro ang layo dahil sa impact. Pagkatapos, bumagsak siya ng husto sa lupa at umubo ng isang subo ng dugo. Nakita ng lahat na umatras sa malapit na lugar ang nangyari at ang kanilang mga mata ay nakatuon sa katawan ni Daryl habang sila ay nakaramdam ng labis na pagkagulat. Si Daryl ay karapat-dapat na maging isang dating bayani ng siyam na pangunahing kontinente. Tinalo niya ang 5 Poison Sect Master sa isang galaw. Sect Master, bulalas ng nakapaligid na 5 Poison Sect Disciples bago nilantakan si Daryl. Umalis ka dito. Itinaas muli ni Daryl ang kanyang kamay, at isang malakas na alon ng aura ang agad na kunalat. Pagkatapos, ang 5 Poison Sect Disciples ay pinalipad lahat. Namutla ang kanilang mga mukha at agad na nawala ang kanilang kakayahan sa pakikipaglaban. Tinitigan ng malapitan ni Daryl si Kendall habang naglalabas ito ng nakamamatay na aura. Hindi ko ginustong patayin ka. Ikaw ang nagpagawa sa akin ito. Dahan-dahan siyang naglakad patungo kay Kendall pagkatapos magbigay ng babala. Napuno ng kanyang malakas na aura ang espasyo. Napakagatlabi si Kendall nang maramdaman ang nakakakilabot na aura ni Daryl. Ang kanyang mga mata ay kumislap sa kahihiyan at pag-aalinlangan habang nanginginig ang kanyang maselang katawan. Akala niya sa wakas ay ipaghihiganti niya ang kanyang kapatid. Hindi niya inaasahan na ang lakas ni Daryl ay naging sobrang nakakakilabot matapos mawalan ng 3 taon. Hindi lamang siya nabigo sa paghihiganti sa kanyang kapatid, ngunit halos mawalan siya ng buhay. Malungkot na tumulo ang luha ni Kendall sa kanyang pisngi. Sa mga oras na iyon ay dumating na si Daryl sa kanyang harapan. Itinaas niya ang kanang kamay at akmang hahampasin ang tuktok ng ulo ni Kendall. Hindi niya binalak na labanan siya, ngunit wala siyang pagpipilian kundi ang patayin siya pagkatapos nitong subukang lasunin sina Deborah at Jewel. Nakuha ni Kendall ang masamang panig ni Daryl. Gayunpaman, sumigaw si Jewel sa takdang oras at tumakbo para pigilan si Daryl. Mr. Daryl, kumunat ang noo ni Daryl. Jewel, anong ginagawa mo? Kabanata 3764.
Nakahinga ng maluwag si Jewel at sinulyapan si Kendall na sobrang hina. Mr. Daryl, please spare her, pakiusap niya. Ano? Natigilan si Daryl habang nakatingin kay Jewel nang nakatulala. Kanina ka lang niya papatayin at gusto mo siyang iligtas. Napabuntong hininga si Jewel at bumulong, bagaman siya ay mali. Hindi siya dapat sisihin ng buo. Maawa ka sa kanya. Namatay ang kapatid niya dahil sa pagkalason. Maaari mo bang iligtas siya sa isang pagkakataon? Puno ng halo-halong emosyon ang mga mata ni Jewel habang nagsasalita. Nagalit siya sa pagpapaputok ni Kendall sa kanya at kay Deborah kanina. Gayunpaman, nakiramay siya kay Kendall nang isipin niya ang mga pangyayari. Napunit si Daryl matapos marinig ang hiling ni Jewel. Nakatayo siya doon, nag-aalangan sa kanyang desisyon. Sabay titig din ni Kendall kay Jewel. Hindi siya nakaimik dahil hindi niya inaasahan na ipaglalaban siya ng katiwala ni Daryl. Mr. Daryl, bigyan mo siya ng pagkakataon. Hinawakan ni Jewel ang braso ni Daryl at nauutol na sabi. Huminga ng malalim si Daryl at tuluyang tumango. Hindi niya kayang tanggihan si Jewel. Sige. Pagkatapos, ibinaling niya ang kanyang ulo para tingnan si Kendall. Kendall, iniligtas ko ang iyong buhay ngayon dahil kay Jewel. Hindi kita mapapatawad kung maglakas loob kang maging hindi makatwiran muli. Dahil kilala si Jewel sa loob ng maraming taon, hindi makatanggi si Daryl sa pagmamakaawa niya sa kanya sa unang pagkakataon. Ay, namula ang mukha ni Kendall sa mahigpit na babala ni Daryl at hindi niya alam kung paano sasagutin. Puno ng kalungkutan at kawalan ng pag-asa ang kanyang puso sa oras na iyon. Paano niya dadalhin ang kanyang sarili na harapin ang publiko sa mundo ng paglilinang at paano niya haharapin ang naaagrabyado na kaluluwa ng kanyang kapatid pagkatapos na iligtas ng kanyang kaaway? At muli, ano ang magagawa niya kung hindi siya masaya sa resulta? Napakalakas ni Daryl at wala siyang kalaban-laban sa kanya. Ilang saglit, nakaupo si Kendall sa kinauupuan. Nakakaawa ang itsura niya sa miserableng estado na iyon. Hindi na nag-abala pa si Daryl na makipag-usap sa kanya at humakbang paalis kasama sina Jewel at Deborah. Umalis din ang mga nanunood mula sa mundo ng paglilinang. Sino ang gumagawa ng eksena dito? May biglang sumigaw. Mula sa malayo, daan-daang mga elit na disipulo ng Heavenly Alliance ang mabilis na lumapit sa tavern kasama ang kanilang mukhang mayabang na pinuno. Ito ay si Grunt. Ang tavern ay matatagpuan sa isang lokasyon na kabilang sa Heavenly Alliance. Nasa malapit si Grunt nang mag-away sina Daryl at Kendall at sumugod siya sa pinangyarihan matapos ma-alerto sa kaguluhan. Ang lahat mula sa mundo ng paglilinang ay natakot nang nakita ang Heavenly Alliance at lahat sila ay tumingin kay Kendall nang hindi malay. Agad na napako ang tingin ni Grunt kay Kendall at nabihag niya ito kaagad. Di ba siya ang Five Poison Sect Master? Napaka-sexy niya. Nakita na ni Grunt si Kendall sa banquet ng Heavenly Alliance kanina at mula noon ay naakit na siya sa kanya. Gayunpaman, ang pagpapahalaga sa kagandahan ni Kendall sa malapitan ay halos malagutan ng hininga si Grunt. Sa sumunod na segundo, dahan-dahan siyang lumapit at sinuri si Kendall. Sect Master Jones, ikaw at ang iyong mga disipulo ay nagdudulot ng eksena sa lugar ng Heavenly Alliance. Naisip mo na ba ang mga kahihinatnan? Habang nagsasalita siya, ang tingin ni Grunt ay naglakbay pataas at pababa sa kaakit-akit na kurba ni Kendall. Alam niyang magaling gumamit ng lason ang Five Poison Sect, at normally, hindi siya magiging magaan ang loob kay Kendall. Gayunpaman, alam niyang nasaktan siya at mahina, kaya wala siyang dapat ipag-alala. Hindi comfortable si Kendall dahil sa titig ni Grunt habang napakagatlabi at walang pakialam na sinabi, pinakay ko rito ang mga disipulo ko para maghiganti kay Daryl. Ito ay isang pribadong bagay sa pagitan namin. Wala itong kinalaman sa Heavenly Alliance, right? Habang nagsasalita siya, tahimik na pinalabas ni Kendall ang kanyang panloob na enerhiya at inayos ang kanyang elixir field. Nasugatan siya ni Daryl dahil sa pagkabigla at ang gusto lang niya ay gumaling ng kaunti at umalis sa lugar na iyon ng mabilis. Kabanata 3765. Ano, saglit na natigilan si Grunt bago naging seryoso. Nag-away ba si Kendall kay Daryl dati? Pagkatapos, tumingin siya sa paligid at tinanong ang mga tao sa malapit, ganon ba ang nangyari? Si Daryl ay isang kilalang panauhin ng Heavenly Alliance at maging si Robert ay magalang sa kanya. Kung naisip ni Kendall na may mali kay Daryl sa loob ng teritoryo ng Heaven Alliance,
nararapat na bigyang pansin ang bagay na ito. Ang mga tao sa paligid nila ay hindi nang ahas na itago ang katotohanan ng magtanong si Grant, kaya tumanggo sila. Iyan ang katotohanan. Ngayon lang namin nakita lahat. Nag-away silang dalawa. Kakaalis lang ng grupo ni Daryl. Tahimik na tumanggo si Grant matapos makinig sa karamihan. Pagkatapos, lumingon siya kay Kendall na may mahinang ngiti. Kung iyon ay dahil sa isang personal na hinaing, kung gayon ay hindi maginhawa para sa Heavenly Alliance na makialam, ngunit kung ito ay tungkol kay Daryl, kung gayon hindi ito maaaring baliwalain. Ikan-away ni Grant ang kanyang kamay. Halika at itali ang lahat ng mga taong ito mula sa Five Poison Sect. Pagkatapos niyang maglabas ng utos, tumakbo ang daan-daang elite na disipulo ng Heavenly Alliance at pinalibutan ang mga tao mula sa Five Poison Sect. Hindi nagtagal, lahat ng mula sa sekta ay nakatali. Nasugatan ang mga disipulo sa epekto ng naunang pag-atake ni Daryl, kaya hindi nila nagawang labanan ang mga elite ng Heavenly Alliance. Nanginginig si Kendall, galit na galit sa mga nangyari. Pagkatapos, agad niyang sinigawan si Grant, "Grant, ano ba ang ibig mong sabihin?" Galit na galit si Kendall. Hindi niya inaasahan na aaksyon si Grant laban sa kanya. Kasabay nito, ang mga tao sa kanilang paligid ay nagsimulang makisali sa masigasig na talakayan. Ano ang nangyayari? Bakit niya nakuha ang lahat mula sa Five Poison Sects? Hindi pinansin ni Grant ang mga bulong at ngumisi kay Kendall. "Panipi, nakalimutan kong sabihin sa iyo na si Daryl ay isa na ngayong kilalang panauhin ng Heavenly Alliance. Ano sa tingin mo ang gagawin sa iyo ng Heavenly Alliance kung gumawa ka ng gulo kay Daryl sa loob ng ating teritoryo?" Ano, si Daryl ay isang kilalang panauhin ng Heavenly Alliance. Nanginginig si Kendall, natulala. Malinaw niyang naalala na bago ang banquet ng Heavenly Alliance, hinahanap pa rin ni Grant si Daryl, na nagdulot ng gulo. Maraming tao ang nakakita kung paano ito nangyari sa lugar. Sa isang kisap mata, si Daryl ay naging isang kilalang panauhin ng Heavenly Alliance. Paano ito nangyari? Kasabay nito, ang mga tao mula sa mundo ng mga manlilinang ay pare-parehong natigilan. Kaya si Daryl ay isang kilalang panauhin ng Heavenly Alliance. Hindi katakatakang sinalakay ni Grant ang Five Poison Sect. Tumingin si Grant sa paligid at malamig at buong pagmamalaki na sinabi, "Lahat, ang Heavenly Alliance ay may mahalagang gawain dito. Lahat ng walang katuturang tao mangyaring umalis kaagad, upang hindi magdala ng gulo sa iyong sarili. Napakaraming tao ang nanunood at hindi maginhawang gumawa ng kahit ano. Mas mabuting alisin ko na silang lahat," naisip niya. Pagkatapos nito, ang mga tao mula sa mundo ng mga magsasaka ay nagpalitan ng tingin sa isa't isa at umalis ng walang pag-aalinlangan sa isang kisap mata. Ilang buwan na lang ang nakalipas mula nang itatag ang Heavenly Alliance, ang alyansa ay naging napakalakas na walang nang ahas na kunin ang kanilang masamang panig. Nagpanik si Kendall nang sabihin ni Grant ang mga tao na umalis. "Guardian Grant, anong gusto mo?" Lumapit si Grant, hinawakan ang kamay ni Kendall at nakangiting sinabi, "Huwag kang kabahan. Ikaw ang Five Poison Sect Master at mayroon kang pambihirang katayuan. Ano ang maaari kong gawin sa iyo?" Sa sinabi niyang iyon, pinagmamasdan ni Grant si Kendall gamit ang kanyang hindi mapigil na mga mata. Kabanata 3766. Pinaalis ni Grant ang mga taong nakatingin sa paligid para mapagsamantalahan si Kendall. Nakilala siya bilang isang lalaki na uhaw sa laman kaya paano niya magagawang palampasin ang oportunidad nang makita niya itong sugatan. Biniyayaan nga talaga ang tagapagbantay. Ngisi ng mga nakapaligid na elite ng Heavenly Alliance bago mag-usap-usap sa kanilang pwesto. Bilang mga tauhan ni Grant, alam ng mga elite na ito ang pagkauhaw ng kanilang master sa laman. Napahiya naman ng husto si Kendall habang inaalis ang kamay ni Grant. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang sandatang Dev or the Heart habang nanlalamig na sinasabing, "Magkaroon ka naman ng respeto sa sarili mo, tagapagbantay na Grant. Huwag na huwag mo akong sisisihin sa paglaban ko sa sandaling gawin mo ito muli sa akin." Nalungkot at nagalit ng husto ang nagsasalitang si Kendall. Masyado siyang minalas noong araw na iyon dahil hindi lang siya nabigong patayin si Daryl para maipaghiganti ang kanyang kapatid, nakaharap niya rin ang isang masamang tao na kagaya ni Grant. Sinusubukan niya ba akong labanan? Agad na napaatras si Grant nang makita niya ang kakaibang sandata sa kamay ni Kendall.
Pero ngumiti pa rin siya habang sinasabi na, Sect Master Jones, hindi ko naman sinabing may gagawin ako na kahit ano sa iyo. Kaya bakit mo nilalabas ang sandata mo? At isa pa ay sinusubukan mo akong labanan sa loob ng teritoryong hawak ng Heavenly Alliance. At pagkatapos ay ginamit ni Grunt ang kanyang internal energy para biglang hampasin ang wrist ni Kendall gamit ang kanyang palad. Sa loob ng isang iglap ay narinig ang isang malakas na tunog ng hampas habang bumabagsak ang Devar the Heart sa lupa. Kasabay nito ang panginginig ng buong katawan ni Kendall. Hindi na siya makatayo ng diretsyo habang napapaatras ng ilang hakbang at gumagawa ng isang napakalakas na tili. Pangkaraniwang hindi magagawa ni Grunt na tanggalin ang sandatang hawak ni Kendall ng ganoon kadali pero kasalukuyan na itong sugatan kaya hindi na nito magagawa pang lumaban. Tumawa naman ng malakas ang mga disipulo ng Heavenly Alliance nang makita nila ang walang magawang si Kendall. Tiningnan nila ito habang ngumingisi at nakikipagtawanan sa kanilang mga kasamahan. Naku po, nagagalit na ang magandang binibini na ito. Sok, ito lang ba ang kaya ng 5 Poison Sect Master? Masyadong malakas ang personalidad ni Sect Master Jones, kamahalang tagapagbantay. Bagay na bagay po ito sa inyo. Napahiya at nagalit ng husto si Kendall nang marinig niya ang panlolokong ginagawa ng mga disipulo ng Heavenly Alliance sa kanya. Agad naman silang sinermonan ng mga nakataling disipulo ng 5 Poison Sect. Punong-puno ng kahihiyan ng Heavenly Alliance. Nagawa niyo lang kaming apihin dahil alam ninyong mas marami kayo kaysa sa amin. Nakakahiyang isipin na, ipinagmamalaki ninyo ang pagkampi ninyo sa tama gamit ang mga batas na galing sa langit. Pero sa totoo lang ay isa lang kayong grupo ng mga taong mas masahol pa sa hayop. Nagpumiglas ng husto ang karamihan sa mga disipulo ng 5 Poison Sect habang sumisigaw. Sinubukan nilang makawala sa mga lubad na nakapulupot sa kanilang mga katawan. Iisa lang ang kanilang naiisip sa mga sandaling ito. Hinding-hindi nila hahayaang maabuso ang kanilang Sect Master kahit na ikamete pa nila ito. Dadalhin ko na lang kayo sa impyerno. Nanlalamig ng ngiti ni Grunt habang lumalapit sa mga sumisigaw na disipulo ng 5 Poison Sect para pagsasampalin ang mga ito. Slap, slap, slap. Bumagsak naman sa lupa ang mga disipulo ng 5 Poison Sect ng may namamagang mga mukha. Naramdaman ni Grunt na hindi pa ito sapat para mailabas ang kanyang galit. Kaya agad niyang binunot ang kanyang espada para itutok sa puso ng isang disipulo ng 5 Poison Sect habang nagbabantang sinasabi na, hayop kayo. Ang lakas ng loob ninyong insultuhan ang Heavenly Alliance. Gusto niyo na bang mamatay? At pagkatapos ay sasaksakin na sana niya ito ng espada. Pero bago pa man mangyari ito ay nagmamadali ng sumigaw si Kendall habang nanginginig na sinasabing, huwag mong saktan ang mga disipulo ko. Itinigil naman ni Grunt ang kanyang ginagawa para tingnan si Kendall gamit ang nakangisi niyang mukha. Kung ganoon ay maaari naman kitang pakinggan sa gusto mo pero sa isang kondisyon. Nakadepende ang lahat ng ito sa magiging kooperasyon mo sa mga sasabihin ko. Anong kondisyon? Tanong ni Kendall. Tumawa si Grunt habang dahan daw ang lumalapit kay Kendall. Simple lang naman ang gusto ko. Bubuhayin at papakawalan ko pa kayong lahat sa sandaling sumama ka sa aking uminom ng ilang baso ng wine. Gumala ang sakam at tuso nitong mata sa buong katawan ni Kendall habang nagsasalita. Kabanata 3767. Nang inig naman dito si Kendall habang nakakaramdam ng hiyasa. Kanyang sarili. Naging kasing direkta ng mga bandido si Grunt. Isa akong puro at iginagalang na Sect Master ng 5 Poison Sect kaya paano ko magagawang makipag-inuman sa kanya? Dito na sumigaw sa galit ang mga disipulo ng 5 Poison Sect. Huwag kang pumayag sa gusto niya, Sect Master. Wala na kaming pakialam kung mamatay man kami rito, huwag niyo lang po tanggalin ang inyong dangal bilang Sect Master ng 5 Poison Sect. Huwag na huwag ka pong papayag sa kondisyon niya. Nagpatuloy sa pagsigaw ang lahat na uminas ng husto sa nakasimangot na si Grunt. Naubos na ang kanyang pasensya nang makita niya ang pagkagat ni Kendall sa kanyang labi habang hindi makasagot sa kondisyong hinihingi niya, at sa huli ay nawala na siya sa kanyang sarili habang sumisigaw ng buwisit. Patayin niyo ang lahat ng ito. Hlang, hlang, hlang. Sa ilalim ng utos ni Grunt, agad na binunot ng mga nakapaligid na elite ng Heavenly Alliance ang kani-kanilang mga espada para paghihiwain ang mga disipulo ng 5 Poison Sect.
Hindi, bumagsak ng husto ang dibdib ni Kendall nang makita niya ang pagkamatay ng kanyang mga disipulo. Gusto niyang tumakbo sa tabi ng mga ito para pigilan ang trahedyang nagaganap pero masyado pa rin siyang nanghihina at nanginginig. Dito na biglang sumabog ang isang napakalakas na aura sa tamang oras. Sa loob ng isang iglap ay nanginig ang mga elite ng Heavenly Alliance bago mapaatras habang ibinabato ang mga hawak nilang espada sa lupa. Sino naman ang hayop na ito? Ang lakas ng loob mong manggialam sa ginagawa namin mura ni Grunt habang tumitingin sa kanyang likuran. Agad na napapigil hininga si Grunt sa kanyang nakita. Maging ang mga nakapaligid na elite ng Heavenly Alliance ay natulala sa kanilang nakita. Nakita nila ang isang gwapong lalaki na nakasuot ng puti na dahan-daang lumalapit sa kanilang pwesto. Nagkaroon ito ng isang hindi mapapantayang aura habang ipinapakita ang isang bahagyang ngiti sa kanyang mukha na para bang walang kahit na sino ang makapagpapasunod sa kanya. Ang lalaking ito ay walang iba kundi si Skyler, katatapos lang nitong makipaglaban kay Robert na nagresulta sa isang tay sa mismong altar ng Heavenly Alliance. Sa loob ng isang iglap ay nagawang maglakad ni Skyler papunta sa harapan ni Grunt bago niya ito tingnan pababa. Mga walang hiya talaga ang mga miyembro ng Heavenly Alliance. Sinasabi ninyo sa lahat na pinanatili ninyo ang kaayusan ayon sa mga batas ng langit pero ang tanging ginagawa ninyo ay mang-api ng mga taong mas mahina sa inyo. Walang pakialam nitong sinabi habang tumatama ang matalim nitong ngiti sa paligid. Kasabay nito ang paglabas ng isang napakalakas na aura sa katawan ni Skyler. Agad na naramdaman ni Grunt, Kendall at iba pa ang pagtama sa kanila ng napakalakas na aurang pumihil sa pagtibok ng kanilang mga puso hanggang sa hindi na sila makahinga. Masyado na nga talagang malakas ang aura ni Skyler. Hindi naman napigil ang mapalunok ni Grant sa sobrang takot. Hindi na ako magpapatumpik-tampik pa. Maganda ang mood ko ngayon kaya isama mo na ang mga tauhan mo at umalis sa lugar na ito, direktang sinabi ni Skyler habang nakatitig kay Grunt. Paimpol namang nagsara ang Jima kamao ni Grunt habang nakakaramdam ng matinding galit. Buwisit, napaka-arrogant talaga ni Skyler. Ang lakas ng loob niyang gawin ito sa teritoryo ng Heavenly Alliance. Nabablangko namang tiningnan ni Kendall si Skyler. Nakaramdam siya ng pagkasabik at tuwa sa kanyang puso habang iniisip na hindi magkakampi si Skyler at ang Heavenly Alliance. Ligtas na kami ng mga disipulo ko. Kabanata 3768. At sa huli ay nagising na rin sa katotohanan si Grunt habang humihinga ng malalim sa kanyang pwesto. Dito na niya pinigilan ang kanyang emosyon para subukang maging kalmado habang sinasabi na, isa itong problema sa pagitan ng Heavenly Alliance at Five Poison Sect kaya huwag mo kaming pakialaman. Kumabog ng husto ang puso ni Grunt habang nagsasalita. Masyadong malakas si Skyler matapos nitong mapantayan si Robert sa naging laban nila kanina. Nagmamalaki namang tumayo si Skyler habang ipinapakita ang diretsyo nitong mukha. Dito na niya direktang sinabi na, hindi ko na uulitin ang mga sinabi ko. Umalis ka na rito. Dito na sumabog si Grunt. Napagdesisyonan na niyang huwag gumalaw habang sumisigaw ng, binigyan na kita ng respeto Skyler kaya dapat lang na ma-appreciate mo ito. Iniisip mo ba talagang natatakot ako sa iyo? Dito na niya itinaas at ikinaway ang kanyang kamay. Tapusin niyo na siya. Kahit na malakas si Skyler, nag-iisa pa rin siya sa mga sandaling ito. Agad na ginamit ng daandang mga disipulo ng Heavenly Alliance ang kani-kanilang mga internal energy para sumugod kay Skyler nang marinig nila ang utos ni Grunt. Gusto niyo na talagang mamatay. Singgal ni Skyler habang dahan-daang itinataas ang kanyang kamay. At pagkatapos ay agad na nabuo ang isang bola ng kulay dugong liwanag na gumawa ng isang makapal at kulay pulang hamog na bomb alot sa mga elite ng Heavenly Alliance. Maririnig ang isang tunog ng pagkadurog sa mga lugar na dinaraanan ng kulay pulang hamog. Mahahalata na masyadong nakalalasan ang hamog na ito. Napakabilis na kumalat ng kulay pulang hamog sa paligid. At sa loob ng isang iglap ay nagawang mabalot ng hamog na ito ang karamihan sa mga elite ng Heavenly Alliance na dinyugo habang natutunaw ang kanilang mga balat matapos malanghap ang nakalalasong hamog ni Skyler. Walang tigil na sumigaw ang mga ito ng ilang segundo bago bumagsak ang higit sa 100 mga disipulo sa kani-kanilang mga dugo. Masyadong naging miserable ang pagkamatay ng mga ito. Gas! Namawis ng malamig si Grunt at ang mga natitirang disipulo ng Heavenly Alliance habang nagpapanik sa kanilang mga pwesto. Maging si Kendall ay mas nanginig kaysa sa mga ito.
Nabablangko niyang tiningnan si Skyler habang hindi makapagsalita sa kanyang kinaroroonan. Masyadong nakalalasan ang hamog na ito. At bilang sect master ng Five Poison Sect, si Kendall ay isa ring master ng mga lason. Pero agad niyang nalaman na mas malakas ito ng ilang beses kaysa sa kanyang inaasahan nang makita niyang gamitin ito ni Skyler. At sa huli ay agad na nag-react si Grant. Nang inag ang kanyang boses habang sumisigaw ng "Atris! Umatras na kayong lahat!" At pagkatapos ay agad na tumakas si Grant at ang kanyang mga tauhan sa loob ng isang iglap. Mga hayop, makikitang nandidiri ang mukha ni Skyler habang napapamurang pinapagpag ang kanyang damit. Agad namang naka-recover sa kanyang pagkagulat si Kendall habang sinusubukang tumayo sa kanyang pwesto. Naglakad siya palapit kay Skyler bago mapakagat sa kanyang labi habang bumubulong ng, "Maraming salamat sa tulong mo, Skyler." Tiningnan naman ni Skyler si Kendall bago nakangiting sabihin na, "Huwag mo muna akong pasalamatan. Kahit na napadaan lang ako rito, mayroon pa ring rason kung bakit kita tinulungan." Dito na natigilan si Kendall. At pagkatapos ay agad siyang nagpatuloy sa pagsasalita. "Ayon sa nakikita ko, nasugatan ng husto ang iyong elixir field at ang lahat ng iyong mga meridians kaya matatagalan ka sa iyong pagpapagaling. Tutulungan kitang pabulaikan ang iyong lakas sa dati pero sa isang kondisyon. Kinakailangan mo at ng buong Five Poison Sect na sumali sa akin." Pagkatapos makipaglaban kay Robert, sa altar ng Heavenly Alliance kanina, pinlano ni Skyler na magtayo ng isang bagong sekta na mag-iimbestiga sa balita tungkol kay Archfiend ang Tygonus. Dito na niya inalok si Kendall na sumali sa kanya nang matulungan niya ito noong mapadaan siya sa kinaroroonan ng mga ito. Kilala ang Five Poison Sect sa buong kontinente ng Westrington kaya isa ito sa naging mga target ni Skyler. "Ano?" Agad na napaatras si Kendall sa biglaang tanong ni Skyler. Hindi niya inasahang magbibigay ng ganitong kondisyon si Skyler. Hindi nagtagal ay kumalma na rin ito habang sumasagot ng, "Paano kung hindi ako pumayag?" Naging direkta si Kendall sa pagsagot kay Skyler. Noong unang mabuo ang Heavenly Alliance, nagpadala si Robert ng isang tauhan sa Five Poison Sect para alukan si Kendall at ang kanyang mga tauhan na sumali sa Heavenly Alliance. Agad niyang tinanggihan ang alok ng mga ito. Paano magagawang pumayag ni Kendall na sumali kay Skyler kung nagawa na niyang tangihan ang alok ng Heavenly Alliance noon? Bahagya namang ngumiti sa tanong na kanyang narinig si Skyler na para bang inaasahan na niya ito kay Kendall. "Kamatayan ang kahulugan ng pagtanggi mo. Huwag mong kalimutan na iniligtas ko ang buhay mo. Pero isipin mo rin kaya pa rin kitang patayin sa mga sandaling ito." Kabanata 3769. Tumingin si Skyler sa mga disipulo ng Five Poison Sect sa kanyang paligid. Bago magpatuloy sa kanyang pagsasalita, "Tingnan mo, sugatan kayo ngayon ng mga disipulo mo kaya magiging madali lang para sa akin ang pagpatay sa inyong lahat." Nagmukha siyang kalmado habang naglalabas ang kanyang katawan ng isang nakakatakot na aura. "Ikaw," nang inig dito si Kendall habang nagsisimulang magpanik. Masyadong malakas si Skyler pero naging kakaiba pa rin ang kanyang personalidad. Kaya nitong kumampi Saturday ama at maging masama ng magkasabay. Natatakot ito na aka patayin talaga sila nito sa sandaling tumanggi sila sa gusto nitong mangyari. Pero hindi na magiging isang sekta ang Five Poison Sect sa sandaling sumali sila kay Skyler. Paano na lang niya haharapin ang mga ninuno ng Five Poison Sect sa sandaling mamatay? Siya kapag nangyari ito. Pagkatapos ng 10 segundo, napakagat na lang si Kendall sa kanyang labi habang sinasabi na, "Magagawa ko at ng Five Poison Sect na sumali sa iyo sa isang kondisyon. Kinakailangan mo akong tulungan na tapusin si Daryl." Alam niya na mawawasak ang buong Five Poison Sect sa sandaling tumanggi siya kay Skyler. Kaya mas magiging maigi kung gagawa siya ng isang kompromiso imbes na tanggihan niya ang alok nito. Masyado ring malakas si Skyler kaya magiging isang malaking pabor para sa kanila ang pagtapos nito kay Daryl. Natigilan si Skyler ng isang sandali matapos niyang marinig ang hiling ni Kendall bago siya sumabog sa ketetawa. "Inakala ko na mas malaki pa rito ang hihingin mo sa akin. Wala ka nang dapat pang ipag-alala kay Daryl. Sige, ipinapangako ko iyan sa iyo." Inakala ni Skyler na hindi magagawang lampasan ni Daryl si Robert kaya hindi niya ito sineryoso. At pagkatapos ay agad siyang ngumiti habang sinasabing, "Mula sa araw na ito, makikilala ka na ng lahat bilang tagapagbantay ng White Sect."
Hindi na nagdalawang isip pa si Kendall nang lumuhad siya para magbigay galang kay Skyler. Ikinagagalak ko po kayong makilala, Sect Master. Natutuwa namang tumango rito si Skyler. At pagkatapos ay agad siyang bumunot ng isang kutsilyo para hiwain ang kanyang daliri. Dito na biglang tumulo ang dugo mula sa kanyang sugat na gamulat kay Kendall. Ano ang ginagawa niya? Isip nito. Habang nalulunod sa kanyang isipan, nilapitan siya ni Skyler para selyuhan ng biglaan ang kanyang mga acupoints. Dito na niya sa pilitang, ibinuka ang bibig ni Kendall para patuluin ang kanyang dugo sa bibig nito. Masyadong mabilis ang mga pangyayari kaya agad na nalunok ni Kendall ang dugo nang hindi man lang niya ito namamalayan. Sect Master, natakot at nagulat si Kendall sa mga nangyari. Kasabay nito ang pagkaramdam niya ng tuwa matapos niyang maramdaman ang kakaibang lakas na humahalo sa kanyang elixir field matapos niyang malunok ang dugo. Naramdaman niya ang mabilis na paggaling ng mga malulubha niyang sugat na kanyang nakuha sa laban nila. Ni Daryl, mahiwaga ba talaga ang dugo ni Sect Master? Isip nito, bahagya namang ngumiti si Skyler sa gulat na mukha ni Kendall. Huwag kang magpanik dahil magagawang gamutin ng aking dugo ang iyong mga sugat habang pinapalakas nito ang iyong katawan. Huwag ka nang magtanong. Tumayo ka na at magpagaling. Pagkatapos nito ay sasamahan mo naman ako papunta sa makasaysayang isla ng mga dragon. Naramdaman ni Skyler na nagpakita ang aura ni Archfiend Antigonus sa makasaysayang isla ng mga dragon kaya hindi na siya makapaghintay pang tingnan ito. At pagkatapos ay naglakad si Skyler sa paligid para kalagan ang iba pang mga disipulo ng Five Poison Sect. Matalinong babae si Kendall kaya hindi na siya nagtanong pa ng kahit na ano ngayong ayaw magbigay ni Skyler ng anumang impormasyon. Umupo na lang siya sa lupa para simulan ang pagpapagalig sa kanyang mga sugat habang ibinabalik sa dati ang kanyang lakas. Pagkatapos ng kalahating oras ay nagkaroon siya ng magandang progress sa pagpapagaling. Dito na siya naglakbay kasama ni Skyler papunta sa makasaysayang isla ng mga dragon. Pagkatapos ng ilang oras ng paglalakbay, nakarating na rin sina Skyler at Kendall sa makasaysayang isla ng mga dragon. Mabilis na nahanap ni Skyler ang isang malalim na balon gamit ang aurang nilalabas ni Archfiend Antigonus. Ang balong ito ay ang lagusan papasok sa Ghost World. Mararamdaman malapit sa balon ang pagkawala ng mismong aura ni Archfiend Antigonus. Kakaiba, napasimangot si Skyler sa kanyang natuklasan. Naguluhan siya ng husto sa lahat ng ito. Kabanata 3770. Nawala ang aura ni Archfiend Antigonus sa lag-usap papasok sa malalim na balon. Maaari kayang dinala siya papasok sa balong ito. Isip ni Skyler, kapapasok-pasok niya lang sa mundo ng mga cultivator kaya wala pa rin siyang kaidayde sa kung saan papunta ang balon na ito. Mahina namang nagsalita si Kendall nang makita niya ang seryosong mukha ni Skyler. Sect Master, mukhang isa po itong lagusan papasok sa Ghost World. Pinaplano niyo po bang magpunta sa Ghost World? Ghost World. Konektado ang balon na ito sa Ghost World. Nagulat ng husto si Skyler matapos nitong makinig kay Kendall. Gustong-gusto na niyang bumaba para malaman kung saan ito papunta pero nang maisip niya ito ng maigi. Malaki ang tsansa na hindi niya mahanap si Archfiend Antigonus habang inaalerto ang buong Ghost World sa kanyang gagawin. Isa itong malaking delubyo para sa kanya. Sa bagay, hindi maaaring pumasok sa Ghost World ang sinumang ordinaryong tao na namumuhay sa mundo ng mga tao. Kendall, ito lang ba ang nag-iisang lagusan papasok sa Ghost World? Tanong ni Skyler. Nag-isip si Kendall ng isang sandali. Mayroon pong ilang mga lagusan ang nawawalang mga kaluluwa ang matatagpuan sa Nine Mainland na magdadala sa sinumang papasok dito sa Ghost World. Ano po ba ang gusto ninyong gawin sa Ghost World, Sect Master? Hinahanap ko ang mga bakas ni Archfiend Antigonus. Mahinang sagot ng nag-iisip na si Skyler. Ayaw niya sanang sabihin ito kay Kendall ng ganito kabilas, pero masyado talagang mahirap ang paghahanap kay Archfiend Antigonus. Kaya mas mataas ang tsansa niyang mahanap ito kung hihingi siya ng tulong sa iba. Sa bagay, hindi naman natatakot si Skyler na pagtaksilan siya ni Kendall matapos niyang hawakan ang buhay nito sa pamamagitan ng pagpapainom ni Skyler ng kanyang dugo kay Kendall. Archfiend Antigonus. Archfiend Antigonus. Napakadominant naman ng pangalang ito. Sino ba talaga ang nilalang na iyan? Ngayon ko lang narinig ang pangalang ito,
Natigilan si Kendall habang nagbablangko ang kanyang isipan. Nakita ni Skyler ang naguguluhang mukha ni Kendall habang humihinga ng malalim at ipinapaliwanag ang pinagmulan ng mga demonyo at ng mga Diyos at maging ang tensyon sa pagitan ng dalawang mga grupo ng detalyado. At sa huli ay walang emosyong sinabi ni Skyler na ang buong pamilya ng Blanc ay nagmula sa mga demonyo. Naghintay kami ng libu-libong taon para muling ibalik ang impluensya ng mga demonyo at ang paghahanap kay Lord Archfiend Antigonus ang pinakaimportanteng hakbang para magawa ito. Naiintindihan mo na ba? Nang inag naman si Kendall habang nabablangkong tumitingin kay Skyler, nagulat siya rito ng husto. Kaya pala nagawang pantayan ni Skyler si Robert kanina sa mismong altar ng Heavenly Alliance. Mukhang hindi pala talaga ito isang tao kundi isang demonyo. Sa gitna ng matindi niyang pagkagulat ay nakaramdam ng pagkasabik sa kanyang dibdib si Kendall. Sa pamamagitan ng ganito kalakas na taong sumusuporta sa akin ay siguradong mapapatay ko na si Daryl. May paghihiganti ko na rin ang aking kapatid. Sinubukan niyang pakalmehin ang kanyang sarili habang sinasabi na, "Panipi, maraming salamat sa pagtitiwala mo sa akin at sa pagsasabi ng napakaraming impormasyon tungkol dito, Sect Master." At pagkatapos ay tumingin ito sa malalim na balon. Sinasabi niyo po na nawala ng tuluyan ang aura ni Archfiend sa lugar na ito. Kung ganoon ay mukhang pumasok ito sa Ghost World. Alam ko na may kinalaman si Daryl sa Ghost World matapos maglingkod ng kaibigan niyang si Chester dito bilang envoy ng King of the Dead. Mukhang mas malaki ang problema na ating kakaharapin sa sandaling pumasok tayo sa Ghost World para hanapin si Archfiend Antigonus ng mag-isa. Kaya mas maigi kung hahanapin na muna natin sina Daryl at Chester. Nag-isip muna si Skyler ng isang sandali bago tumatainggong sumagot ng, "Sige, makikinig ako sa iyo. Pupunta na muna tayo sa kontinente ng World Universe." Dito na umalis sa isla ang dalawa para magpunta sa kontinente ng World Universe. Samantala, ang pangkaraniwang tahimik na Ghost World ay walang tigil na nagpadala ng mga vibration sa paligid. Maging ang Jima sundalo ng Underworld ay nagpanik nang maramdaman nila ang fenomeno na ito. Inobserbahan ni Ileana ang vibration at agad na pumunta sa ibabang bahagi ng Ghost World para alamin kung ano ito. To be continued. Maraming salamat po, mga kamaster. Paki-subscribe, and hit the notification bell para sa susunod nating kabanata.